5 bahay sa Dagupan City ang tinupok ng apoy. Nakatutok live ang aming partner, Jasmine Gabriel Galban. Partner! Partner, 1.5 oras din ang itinagal ng sunog sa may bahagi ng Pogo Chico dito nga yan sa may lungsod ng Dagupan. Ayon sa BFP, medyo tumagal yung pag-apula sa sunog dahil sa nahirapan sila kasamang si DRRMC at ang Panda Fire Volunteer na makapasok doon mismo sa lugar na pinangyarihan ng sunog. Sumiklab ang sunog mag-alas 12 ng tanghali sa bahagi ng Barangay Pogo Chico, Dagupan City. Sa cellphone video, nakuha ng isa sa mga residente. Makikitang mabilis ang pagkalat ng apoy. Natupok ang 4 na magkakatabing bahay na gawa sa light materials. Nadamay din ang 2 palapag na bahay. Ayon ang sabi nila ng mga bata, naglalaro ng apoy. Ngayon, nung nagkasunog, takbuhan na sila, pinabayaan na. Sa bilis ng pangyayari, walang naisalbang gamit ng mga residenteng nasunugan. Isang damit, walang naisalba, wala tayong mga talagang ganyan. Siyempre, diyan sa kabila nag-umpisa, kaya ay nagputukan na po. Tapos bigla na lang po lumakas yung apoy. Hindi namin alam kung gagawin namin. Mabilis na nakaresponde ang Dagupan City BFP, CDRRMC at Panda Fire Volunteer. Pero nahirapan sila dahil walang madaanan papasok sa mismong lugar kung saan nangyari ang sunog. Ang naging problema namin is medyo ginagawa kasing kalsada at medyo masikip. Pero nakapasok naman yung penetrator, yung maliit na sa kabila. So dito medyo may magamit naman tayo fire hose. So ginamit natin yung fire hoses ng CDRMO. Sa ngayon, inaalam pa ng BFP ang dahilan ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Sa ngayon po, i-establish natin yan, kakanda pa tayo ng investigation. So ngayon wala pa tayong final, malinaw na cause ng sunog. So mag-imbestiga pa tayo. Kasama si Daryl Peralta, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Partner, matapos nga na maapula ng authority yung sunog sa may bahagi ng Pogo Chico ay agad naman na nakipag-ugnayan ang mga opisyal ng barangay sa mga apektadong residente. At inaalam sa ngayon yung kabuuang danyos ng sunog. Inaalam din sa ngayon ng barangay officials kung saan ba pupwedeng pansamantalang tumuloy o sumilong yung mga residente dahil actually dun sa 4 na bahay na gawa sa light materials talagang walang natira, mga higaan, mga damit, wala silang naisalba na ano pa man, kung kaya't yung ilan sa mga residente doon ayon sa kanila ay posibleng makisilong na lamang sila doon sa kanilang mga kamag-anak, habang yung iba naman ay ginagawa na ngayon ng paraan ng barangay officials at nakatakda rin sila na magbigay ng financial assistance nang sa ganoon ay makapagsimula rin sila muli after nga nangyari yung sunog. Samantala, ayon naman sa Bureau of Fire Protection Dagupan City, mula January 1 hanggang sa kasalukuyan ay nakapagtala na ng 5 structural fire. 5 na insidente ng sunog na itala sa lungsod ng Dagupan. Mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon na kung saan ay umabot lamang sa 4 na insidente ng sunog. Ayon sa BFP, nakakabahala dahil hindi pa man nagsisimula yung Fire Prevention Month na yan ay ginugunita tuwing buwan ng Marso ay medyo mataas-taas na nga yung naitatalang insidente ng sunog. Kaya naman patuloy ang kanilang paalala sa mga residente na hanggat maaari, doble, triple ingat, bantayang maigi yung mga bata, make sure na hindi naglalaro ng apoy yung mga bata dahil initially, yaan yung nakikitang dahilan ng sunog na nangyari sa may bahagi naman ng Pogo Chico. Partner? Maraming salamat, partner.